Makakaupo po tayo. Sa ating pong huling ikot ng awit ni spiritual, To God be the glory, page 8 po. To God be the glory. To God be the glory, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh, yielded His life an atonement for sin, and opened a life gate that we may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last stanza. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Ngayon pong umaga sa pag-aaral po natin muli ng salita ng ating Diyos, ating pong tawagan ng ating mangaral si Pastor Norman Millares. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Ating buksan muli ang ating mga Bible sa Romans chapter 10. Romans chapter 10. Tumay tayong lahat, basahin natin ang talatang 13 hanggang 15. Romans chapter 10, verse 13. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan?
At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Last verse, 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa, niyong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. The instrumentality of a preacher, part 2. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Tayo po'y lumuhod. Dakilang Diyos na banal, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati at pinupuri ka namin, aming Diyos. Kaming lahat ay naghahandog ng papuri at pasasalamat, nawa ang pananambahang ito at mga paghahandog ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na anumang mga karumihan na nakikita niyo sa amin, kami po inyong hugasan. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakamali, pagkukulang at mga kasalanan na gawa namin laban sa inyo. Mangusap kayo sa amin, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kaming maintindihan namin ang mensahe po ninyo. Gawin niyo pong pagpapala sa amin at magbigay ng kaliwanagan sa amin. Dalangin po namin na lubos pa namin kayo makilala at ang iyong anak na si Jesucristo. Pagpalain niyo po ang pangangaral ng iyong salita. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Salamat. Makakaupo na kayo. Now, last Sunday, we have examined and refuted the false teachings and allegations ng isang so-called Sovereign Grace Landmark Baptist pastor from Mindanao. Today, we are going to expound or explain the necessity or instrumentality ng isang preacher ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. At kung may time pa tayo, i-expose natin yung identities ng isang false preacher. At kung hindi naman, itutuloy natin mamayang hapon. Now, ang challenge sa atin nitong so-called Sovereign Grace Landmark Baptist na nag-aakusa sa atin at nagbibintang na walang katotohanan, sabi niya, where can you find in the scriptures that the preacher is a means of God in calling out His elect to salvation? Saan sa Biblia na sent preacher ang means ng salvation of God's elect? So una, patutunayan po natin sa liwanag ng salita ng Diyos that the preacher is one of God's means in calling out His elect to salvation. In the outward calling of God's elect, God uses His preacher as His instrument. Second, however, ipakikita po natin na bagamat ang Diyos ay tumatawag at gumagamit ng kanyang preacher in saving His elect, ang preacher ay walang power to save. Wala hong magagawa ang preacher para mapaniwala niya ang isang sinner. Hindi po ang preacher ang tagapagligtas. Si Jesucristo po ang tagapagligtas. So ngayon, dumako tayo sa exposition of the doctrine, the instrumentality of God's preacher. Balik tayo sa ating teksto at ito po ang ating pinagbabatayan nung pang nakarang linggo. And I want you to read verse 17. Sabi rito, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Tagalog, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sino man pala, kailangang mapakinggan ang salita ni Kristo. Ang tanong sa talatang 14, how can they hear without a preacher? Paano nga nila mapapakinggan o paano sila makakapakinig na walang tagapangaral? Ang sabi ni Matthew Henry sa kanyang komentaryo dito sa talatang ito, pakinggan niyo ang sabi niya, they cannot hear without a preacher. How should they? Somebody must tell them what they are to believe. And preachers and hearers are correlates. John Gill, sa kanyang komentaryo, sabi niya, there is no hearing without preaching.
There may be reading without preaching, based on John chapter 20, verse 31. And this ought to be where there is preaching, to see that what is preached is agreeably to the Scriptures. But there is no hearing the word explained without preaching. Explaining the word is preaching. So there you are, mga kapatid. Ibig lang sabihin nila, somebody must explain the word being preached. How can they hear without a preacher? Therefore, mahalagang preacher. Yun po ang ating binibigyan din dito. Importante na may mga ngaral. Somebody must explain the word being preached. Or somebody must explain the word being read. Kaya nga, ganyan ang naging kalagayan ni Philip at ng eunuch doon sa Acts chapter 8, verses 26 to 38. Punta natin. At pansinin niyong mabuti, mga kapatid. Inutusan po ng Holy Spirit ang mangaral na si Felipe, na pumunta siya doon sa disyerto o sa ilang, at meron siyang kakausapin doon. At yun yung bating o eunuch. Acts chapter 8, verse 26. Simulan natin. Yan. Datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabing, magtindig ka at ikaw ay pumaron sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y ilang. 27, at siya'y nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Ethiopia, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan. At siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. 28, at siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karot, binabasa. Nagbabasa siya. Ano yung binabasa niya? Ang binabasa ay ang propeta Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. At tumakbong si Felipe patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa, take note, binabasa ni si Isaias na propeta at sinabi, nauunawa mo baga ang binabasa mo? Pakinggan nyo. Tingnan nyo ang sagot ng Ethiopia. At sinabi niya, paanong magagawa ko maliban ang may pumatnubay sa aking sinuman? At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. That's the story. Now, pansin niyo mga kapatid. Sa puntong ito, pwede namang ma-save yung eunuch sa pagbabasa lang ng Isaiah, di ba? Bakit hindi pa siya isinave ng Holy Spirit? Ba't kailangan pa isugo si Felipe? Hindi ba? Eto naman pala, nagbabasa. Buti nga, nagbabasa mga tao ngayon, mahirap nang pabasahin mo ng Bible Yung pa kayo makinig. Mga tao ngayon, wala nang panahon sa pakikinig. Yung pa kayo magbabasa. Hindi naman tayo against na ang Diyos din naman nagliligtas kahit sa pagbabasa ng Bible Ang tanong, sino nagbabasa? At kung nagbabasa man, naunawaan ba nila? Tulad nitong bating na ito, nagbabasa na yan kaya lang hindi niya naintindihan, hindi niya naunawaan. Ang tanong ko, bakit hindi pa siya iniligtas ng Holy Spirit? Nagbabasa naman ng Bible. Ba't kailangan pa isugo si Felipe? You see? The eunuch could have been saved by the Holy Spirit by just reading the Scriptures. No need of a preacher, no need of Philip, no need of explaining or preaching the Word. Napakadali para sa Holy Spirit, iligtas ang eunuch. Bigyan lang siya ng spiritual understanding Save na yon. At sana lahat, ganun na lang, magbasa na lang. At wala nang palipaliwanag. Diba? Hindi, walang kahirap-hirap. Diba? But you see, a preacher is needed to explain the Word. And in this sense, it must be a right preacher. A right preacher. Kasi ito po yung appointed means ng Diyos. Ito po yung standard pattern na in-establish ng Diyos sa pagtawag at pagligtas niya ng kanyang mga hinirang. Ito po ang dahilan kung bakit pumili, tumawag, at nagsugo ang Diyos ng kanyang preacher
Sa kaligtasan po ng eunuch, tatlong instrumento po ang ginamit ng banal na Espiritu o ng Diyos. Preacher, the Word, the Holy Spirit. O di ba napakaliwanag niyan? Importante, preacher. Lalo na yung magpapaliwanag ng binabasa ng eunuch. Paano ko yung preacher na yun false preacher. Di, tapos mali-mali yung paliwanag niya. Di utas yung eunuch. Again, turn your Bibles to Luke chapter 8 verse 5. Luke chapter 8 verse 5. It says here, a sower went out to sow his seed. A sower, Luke 8:5, went out to sow his seed. And as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. Now here in this parable, the seed is the Word of God. At yan in-explain in verse number 11. The seed is the Word of God. Now question, paano mayasik ang binhi kung walang magasik? Ang maghasik ang naghasik ng binhi. At ang binhi, kinakailang ihasik ng manghasik. So, importante ba manghasik? Yes. Importante yan. Yan nga ginagamit ng Diyos para ihasik ang kanyang binhi, which is the Word of God. So the same concept, pag bumalik tayo dun sa ating teksto, sa Romans chapter 10 verse 14, na sinasabing, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Ano pakikinggan? Ano kailangan pakinggan para maligtas? The Word. Ano yung Word? In Ephesians 1:13, the Word says, it whom ye also trusted, after that ye heard the Word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ayun naman pala, kailangan pala mapakinggan ang gospel para maligtas. Sabi ni Paul, after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ang tanong, paano nila napakinggan? Ay di may nangaral. At paano na ipangaral ang word? Ay di may preacher. Ganun lang naman kasimple. Kailangang mapakinggan ang ebanghelyo. At paano nila mapapakinggan? O paano napakinggan ng mga taga-Epeso ang ebanghelyo kaya sila naligtas ng kanilang sinampalatayanan, yung salitang ipinangaral? Pwede bang mapakinggan ang word of truth, the gospel of salvation, na walang magpe-preach? At pwede bang mag-preach kung walang preacher? Again, paano mapapakinggan ang word? Through preaching. Kaya nga sabi ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word! Ipangaral mo ang salita. Ang liwaliwanag niyan. At sino magpipreach? Eh din preacher. And in that case, si Timothy, preacher siya. Di ba napakaliwanag niyan? Ngayon, ang sabi ulit ng Romans 10:15, and how shall they preach except they be sent? Except they be sent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Tanong, sino magsesend ng preacher? Hindi ba ang Diyos? Alam nga naman sa Satanas ang magsusugo ng preacher para masibang mga elect. Siyempre ang Diyos. Sa Old Testament, tulad halimbawa ni Prophet Isaiah, sino nagsugo kay Prophet Isaiah? Ano kanyang patotoo? Sabi niya sa Isaiah chapter 6 verse 8, Isaiah 6:8, and also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Nagtatanong ang Diyos, sino nga aking susugo? And who will go for us? Then said I, here am I, send me. Nag-volunteer si Prophet Isaiah, sabi niya sa Panginoon, narito po ako, isugo ninyo ako. Sino nagsugo sa kanya? Ang Diyos.
The same kay Prophet Ezekiel. Ito naman ang patotoo ni Propeta Ezekiel in chapter 2, verse 3 of Ezekiel. And I read, "And he said unto me, Son of man, I send thee. I send thee." It was God who is speaking. "I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me, even unto this very day." It was God who sent Ezekiel to go and preach, to go and prophesy. The same thing kay Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 1, verse 7. 1 Corinthians 1:7. Paul said, "For Christ sent me." Who sent Paul? It was Christ. Not to baptize, but to preach the gospel. Kaya ang preacher, tinatawag at isinusugo ng Diyos. Hindi basta lang yan hahayo na walang magsusugo sa Kanya. May mga gumagaya, hahayo, at magpe-preach, kahit hindi na may sinugo. Pero, ang standard talaga, no, ang pattern makikita natin, every time na ang Diyos magliligtas ng Kanyang mga elect, tumatawag siya at nagsusugo ng Kanyang mga ngaral. Di ba napakaliwanag niyan? Ito pa. Tingnan natin, Mark chapter 16, verse 15. Another verse in Mark chapter 16, verse 15. And I read, "And he said," Jesus Christ is talking here, speaking here. "And he said unto them," sino in them? The apostles, the church, "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature." This is Christ's command to His church, to the apostles. Preach the gospel. Bakit? Ba't kailangan preach ang gospel? Sapagkat ang gospel is the power of God to salvation. In Romans chapter 1, verse 16. Not the preacher! Ang gospel, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, hindi po ang preacher. It is the gospel. It is the word of truth. Tinawag ng the gospel of salvation ng mga hinirang po yan. It's not the preacher who saves. The preacher has no ability whatsoever to save. It is Christ Jesus through the power of the Holy Spirit. Pero paano madidinig ang gospel kung hindi i-preach? At paano naman i-preach kung wala preacher? At sino ang inatasang mag-preach? Again, ang sabi, "Go ye and preach the gospel." Sino tong ye? The apostles. The church. So napakaliwanag. Ang gospel ay kailangan i-preach para masave ang mga elect. Pero, paano i-preach kung walang preacher? Again, sabi ng ating teksto, "How shall they hear without a preacher?" Next, John 17, verse 20. So, sinasagot lang natin yung challenge na saan nyo mababasa? Where can you find in the scriptures that the preacher is a means of God in calling out His elect to salvation? Ayan. Hindi ba napakaliwanag niyan? Dagdagan pa natin, John 17, verse 20. John 17, verse 20. Jesus was praying to the Father. At isa sa mga prayer niya o request niya ito. Verse 20, 17 of John. "Neither pray I for this alone, but for them also." Yung this dito, apostles, disciples ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, hindi ko lang sila ang ipinapanalangin ko, kundi pati rin sila, sino yon? Which shall believe on me through their word. Meron pang sasampalataya kay Jesus Christ. Ina-anticipate ni Jesus Christ na meron pang mga sasampalataya sa Kanya at sila'y maliligtas. Ang tanong, paano sila makapagsasampalataya? Ang sagot, through their word. Sino yung there?
Limang apostles. Now, commenting on Christ's eternal words, here, Charles Spurgeon, sabi niya sa isa sa kanyang sermon, pakinggan nyo, commenting on this, John 17:20, he said, I come into this chapel tonight with the assurance that God has some child of His in this place, not yet called. And I feel confident that He will call someone by the use of the ministry. So why not by me? So why not by me? Let me continue. He said, I know there are not a few souls who God has given me through my ministry. Not only hundreds, but thousands. I have seen some of those who profess to have been brought to God through my preaching at Park Street. Yun yung lugar nila sa England, Park Street. And elsewhere. And with that confidence, I must go on. I know that Jesus must have a seed. His people must increase. And it's the very purpose of the ministry to seek them out and bring them into God's fold. Our Savior tells us the use of the ministry is that they may believe on me through the word. There is one peculiarity about this. Christ says, they shall believe on me through their word. It is not singular that Christ should say, they shall believe on me through their word. Now, do God's people believe on Christ through the word of the ministry? We know that our faith does not rest on the word of man, but on the word of God. We do not rest on any man, yet it is through their word. The word there, quote and unquote. It is through their word. That is the word of the apostles and through the word of every faithful minister. Hindi ba napakaliwanag niyan na ang Diyos gumagamit as a means ng preacher para tawagin ang mga elect para sila masave? Through the ministry of the word, through the ministry of the preacher. You see, si Spurgeon niwala eh. Gumagamit ang Diyos ng means, preacher, as a means. So pareho ang ating paniniwala kay Spurgeon, di tayo nag-isa. Di tayo nag-iimbento ng ating aral dito. Di tayo nag-iimbento ng ating katuruan. See? Nabasa natin kanina, binasa ko sa inyo. Si John Gill, binasa ko sa inyo si Matthew. Parehas ang ating paniniwala sa kanila. Sila, hindi sila niniwala eh. Sasabi, importante daw preacher. Hindi naman pinaliwanag, bakit importante? Kita niya? Kasi ang susunod na banat ko dyan, importante naman pala ang preacher eh. Gumagamit din pala ang Diyos ng preacher. Eto, tanong. Anong klaseng preacher ginagamit niya? False preacher? Si jackass? Tumatawag pala ang Diyos ng preacher. Gumagamit pala preacher eh. Sino kaya tinatawag niya? That's our point. Next, Luke chapter 24, verse 47. Ito pa, hinahanapan tayo ng scripture, saan daw natin mababasa sa Bible. Ayan o, ang dami. Luke chapter 24, verse 47. Kaya sabi ko sa inyo, confused yung pastor na yun eh. Naging pastor pa siya, hindi niya alam trabaho niya. Ba't siya naging pastor? Ba't siya naging preacher? Hindi niya alam gagawin niya. Luke 24, verse 47. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. And that repentance and remission of sins should be preached. Take note of that. Emphasize natin, should be preached. Kailangang ipangaral. Yeah. In His name among nations, beginning at Jerusalem. Kailangan mag-preach. Pero sino magpipreach? Si jackass ang magpipreach. Next, 2 Timothy chapter 4, verse 17. Hinahanapan tayo ng mga talata, saan daw natin mababasa? Pues, ito, ang dami. 2 Timothy chapter 4, verse 17.
Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me, the preaching, by me, by Paul, the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. Pansin nyo, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ko, o hindi ba instrumento yan? Hindi ba means yan? Si Paul naging means sa pagtawag ng Diyos sa kanyang mga inirang para sila'y maligtas? Kaliwa-liwanag eh. Sa pamamagitan ko, ang mabuting balita ay maitanyag. Sino magtatanyag ng mabuting balita? Eh di yung preacher. In this case, sino yung preacher? Si Paul. Sa pamamagitan ko, ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ng mga hentil. So this is our point. It's biblical. It's in the scripture na ang Diyos ay gumagamit ng preacher as a means or instrument in preaching the gospel. Hindi may tatanyag ng ganap ang mabuting balita kung walang preacher. Hindi mapapakinggan ng lahat ang mabuting balita kung walang mangangaral. Si Pablo nagsabi niya, hindi ako. Next, Titus chapter 1, verse 3. Pangwalong talata. Titus chapter 1, verse 3. Ngunit sa kanyang mga panahon ay ipinahayag ang kanyang salita. Papaano na ipahayag ang salita ng Diyos? Sa pangangaral. Englishin natin. But hath in due times manifested His word. How? Through preaching. Oh, di ba napakaliwanag? Through preaching manifested His word, which is committed unto me. Sino yung me? Si Paul. Ano si Paul? Preacher. Ang pangangaral pala ng salita, ang pangangaral pala ng ebanghelyo, ikinukumit pala yan ng Diyos sa kanyang preacher. Ang tanong, sinong preacher? Si Jackass. Katawa-tawang aral ho yan. Diba? Dapat yan, pagtawa ng ganyang, maling turo, maling aral. Ipagkakatiwala ba ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang ebanghelyo sa isang jackass? Layo ng turo. Walang ganyan turo sa Bible. Wala. Alam ng Diyos, alam ni Kristo kung kanino ay pagkakatiwala ang kanyang ebanghelyo. Hindi sa isang jackass. Si Pablo po, hindi ho jackass. Hindi. Lalo na, hindi siya bulang mangangaral. Tunay siyang mangangaral ng Diyos. Tamang mangangaral. Na nagdadala ng tamang mensahe, tamang aral, tamang doktrina. Yan. But hath in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me, the preacher, who is Paul, according to the commandment of God our Savior. Kasi Paul, inutusan siya ng Diyos eh. Ngayon, sabihin niyo sa akin, yung mga bulang mangangaral, inutusan ba sila ng Diyos? Ha? Sila ba'y tinawag ng Diyos? At sa kanila pinagkatiwala ng Diyos ang ebanghelyo ng kaligtasan? Ano ba naman yun? Hindi o ganun ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, nakita natin mga kapatid, ay nagmamanifest through preaching. Kaya nga po si Paul ay inordinahan bilang preacher. Sabi niya sa 1 Timothy 2:7, 1 Timothy 2:7, he said, whereunto I am ordained a preacher. Kasi Paul, bilang preacher, ordained preacher yan eh. And an apostle, I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Pansin nyo, ang isang preacher ay ordained ng Diyos. Tanong,
ang mga false preacher ba ay ordained ng Diyos? Ang Arminian kaya, ordained preacher ng Diyos? How about si Jackass? Ordained preacher ng Diyos yun, si Jackass? Nanuhan niyo po? Another verse, 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy 1, verse 11. Paul said, whereunto I am appointed a preacher. Hindi lang ordained, appointed. And an apostle and a teacher of the Gentiles. Ang preacher pala, ino-ordain. Ang preacher pala, ina-appoint. Appointed, ordained. Again, ang tanong, ang Arminian ba ay appointed preacher ng Diyos? Thank you. Sige nga, sagutin nga yun. Ang Arminian preacher ba ay appointed preacher ng Diyos? Eh si Jackass, appointed ba ng Diyos yun? Next verse. Acts 15 verse 7. Acts 15 verse 7. Dami. Kung magtanong, yung bulang pastor na yun, kala mo walang mababasa sa Bible, and dami-dami pala. Dami. Maubos oras natin. Pag nilahat natin yan from Genesis to Revelation. Napakadami. Acts 15 verse 7. And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth, hindi ba instrumentality yan? Kaninong bibig? Bibig ni Pedro. But by my mouth should hear the word of the gospel and believe. O ngayon, si Peter ba ang nagligtas sa mga hintil? Hindi. Si Peter lang ang naging instrument o means para mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo. At sila'y magsisampalataya at maligtas. Pero hindi po si Peter ang nagligtas sa kanila. Napakaliwanag po niyan. 1 Peter chapter 1, another verse. 1 Peter chapter 1, verse 25. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. At sinong nangaral? Di si Pedro at ang mga apostol. Gusto niyo pa? 1 Corinthians 15:1. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Sino nangaral? Si Pablo. Ano tawag kay Pablo? Hindi ba means? Hindi ba instrument yon sa pangangaral ng ebanghelyo? At kailan ba tinatawag ng Diyos ang kanyang mga hinirang para maligtas? Hindi ba sa panahon na ipinangangaral ang ebanghelyo? At may pangangaral ba ebanghelyo kung wala preacher? At kung kailangan na preacher, sino kayang preacher? Ang isusugo, ang itatawagin ng Diyos. Huwag niyo sabihin sa akin, si Jackass. Sikat na sikat si Jackass ngayon eh. Alibasa kasi, ang mga preacher ngayon, puro Jackass. Karamihan ng mga mangangaral ngayon, mga Jackass. Sila nag-invento ng pangalan na yun eh. Hindi naman tayo eh. Kahit daw si Jackass, ginagamit ng Diyos. Si Pedro ba? Si Pablo, mga Jackass yan? Ang nakakalungkot kasi mga kapatid, ang pakilala nila, sila yung mga Sovereign Grace Landmark Baptist. Ganyan na pala turo ngayon, no? Ng mga Sovereign Grace Landmark Baptist na ang Diyos gumagamit ng Jackass. Sinusugo ng Diyos si Jackass para tawagin at maligtas sa mga hinirang ng Diyos.
Nandadamay pa ng mga mali nilang turo. Kaya pati tayo, apektado eh. Dala-dala nila kasi yung pangalan eh. Sovereign Grace Landmark Baptist. Dala-dala nila eh. Kaya lang, ginagawa nila, dinudungisan na nila. Kinokorap na nila. Nakakalungkot. Kaya, hindi ko magawang manahimik mga kapatid eh. Ako'y grib na grib. Pagka ako nakarinig, nakabasa ng ganyang mga turo. Moreover, let's continue. Brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye believe in vain. Tanong, si Paul ba bilang isang preacher ay naging instrumental sa salvation ng mga taga-Korinto? Yes or no? Ulitin ko ha. Si Pablo ba bilang preacher ay naging instrumental sa salvation ng mga taga-Korinto? Yes or no? Ngayon ang tanong, si Paul ba nagligtas sa kanila? Hindi. Of course. Walang power si Paul mag-save. Last verse. Sige, last na. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Huwag nila tayong pagbibintangan ng maling bintang, maling akusasyon na nagtuturo daw tayo na ang preacher may power to save. Maling paratang. Bintang yan, bintang. False accusation. False witness. 1 Thessalonians 1:5. Paul said, for our gospel came not unto you in word only, but in power and in the Holy Ghost and in much assurance. As you know what manner of men we were among you for your sake. Our gospel came not unto you in word only, but also in power. You see? Hindi lang preacher. Kailangan may power. Saan galing power? Sa Diyos, hindi sa preacher. Mamaya, explain pa natin yan. Kaya, dun sa tanong niya, where can you find in the scriptures that the preacher is a means of God in calling out his elect to salvation? Hindi ba niya nakita yan? Hindi ba niya nabasa ang lahat ng ito, mga verses natin? Pero tayo, nakita natin. Salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Ipinakita niya sa atin at ipinaunawa niya sa atin. Ang Diyos ay gumagamit ng preacher as his instrument. Ngayon, ikalawa, ito na, sa ating last part. Ito ngayon ang tanong, ang preacher ba ay may power to save? Kung ang Diyos ay tumatawag, gumagamit, at nagsusugo ng kanyang mga ngaral, nasa mga ngaral bang kapangyarihan para ma-save ang mga hinirang ng Diyos? Ngayon, ipakikita po natin, in the light of the scriptures, ang ating paniniwala, na walang power ang preacher to save. Patutunayan natin, walang power. Yan. Okay? Dito sa 1 Thessalonians, chapter 1, balik tayo dyan. Umpisa natin, balik tayo o basahin natin talatang 4. Yamang aming nalalaman, si Pablong nagsasalita, plural ang ginamit niya, yamang aming nalalaman. Sino yung amin? Sino sila? Si Paul at ang mga missionary preachers, mga mangaral na nagminister ng Word of God, the Gospel of Salvation. So through their ministry, yan. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Tanong, paano nila nalaman na itong mga taga-Tesalonika ay mga hinirang ng Diyos? Paano nila nalaman? Maaring sinabi sa kanila ng Diyos, supernatural revelation, Pablo, mga hinirang ko yan, mangaral kayo dyan. Sa sampalataya. May mga hinirang ako dyan, Pablo. Or, dahil sa result. Ano result? Ito, verse 5.
kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Bakit? Ano problema kung salita lamang? Ha? Ano ibig sabihin ni Pablo dyan? Nung ipinangaral nila ang ebanghelyo, hindi nila ipinangaral to sa salita lang. Salita lang. Bakit? Kasi pagkasalita lang, tatanggihan niya ng mga tao. Hindi maniniwala ang mga taga-Tesalonika sa salita lamang nila. Kaya kailangang samahan yang salitang yan ng alin? Kundi sa kapangyarihan din naman. At sa Espiritu Santo. Kita nyo? Pagka-preacher lang pala, wala siyang power to save. Nare-reject pag preacher. Pag preacher at salita lang, nare-reject pala. Yan. Paano pag sinamahan ng power? Ang tanong, kaninong power? Hindi the power of God? Through the Holy Spirit. Yun, hindi na mare-reject yun. Kaya hindi tayo naiwala na ang preacher may power to save. Nare-reject nga eh. Alam niyo po, walang bisa. Kaya sabi niya, hindi lang sa pamagitan ng aming salita o sa pamagitan lamang ng salita, dumating ang ebanghelyo. Pagka ang ebanghelyo salita lang at hindi sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos, wala. Walang bisa. Nare-reject. Natatanggihan. Kaso, hindi pala kaso. Ano nangyari? Sinamahan ng power at ng Holy Spirit. Ano naging resulta? Sumampalataya sila. Kaya nalaman ni Pablo, mga elect ito. Yan. Kasi sumampalataya. Hindi niya ginamitan ng anumang technique, mechanics, o human wisdom. Hindi niya pinatanggap. Walang papatanggap. Natural. Natural lahat. Pangangaral at pinaubaya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na-convert. Kaya kumbinsido si Pablo at mga kasama niya, mga elect na to. Ngayon, ginagamitan ng human mechanics, ginagamitan ng wisdom of this world, ginagamitan ng mga gimmicks, mga teknik ng tao, mga makasanlibutan at mga makalamang pamamaraan para lang makakuha ng mga converts. Tapos maniniwala tayo sa ibiyang mga yan. Yan ang problema pag jackass ang preacher. Utas. Gagamitan ng mga makalaman, karnal at makasanlibutang pamamaraan. Hindi na nagre-rely sa kapangyarihan ng Diyos. We should know that. Dati rin ako, Arminian. Ang mga Arminian, wala silang nalalaman tungkol sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. Ang alam nila, human power. Mga convincing power, convincing words, just to get their converts. Tapos sabihin, mga ginagamit ng Diyos yun. Sabihin na natin tama yung mensahe nila. Si Jesus Christ din. Kaso hinahaluan ng human mechanics eh. Hinahaluan ng makalamang pamamaraan, fleshly method, worldly gimmicks, worldly techniques. Hindi wala. Walang bisa yan. Grib ang Holy Spirit dyan. Hindi magliligtas ang Holy Spirit sa ganong kaparaanan. Hinaluan eh. Importante ang preacher dapat tama, totoo. Alright. Kaya nga sabi ni Pablo, nung siya nangaral naman sa Korinto, ganito, 1 Corinthians chapter 2 verse 4. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. He said,
at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Hindi gumagamit si Pablo ng mga ganyan. Hindi katulad ng mga bulang mga pastor at mga ngaral ngayon. Yan, gumagamit ng mga salitang panghikayat ng karunungan. Kundi, paano ipinangangaral ni Pablo Ebanghelyo? Sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ng tao, kapangyarihan ng Diyos yan. Para ano? Ano layunin? 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo po, palagi ko ito sinasabi, naniniwala, na sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos, may kapangyarihang gumawa sa kanila. At yung kapangyarihan na yan, hindi galing sa tao. Hindi galing sa preacher. Hindi galing sa pastor. Sino man tao, galing yan sa Diyos. Sa pamagitan ng banal na Espiritu. Tayo nangangaral lang. Wala tayong kapangyarihang pilitin, kumbinsihin ng tao. Umapaniwala ang tao. Pinaubayan natin ang lahat sa kapangyarihan ng Diyos. At doon natin malalaman, kung sino mga tunay na hinirang ng Diyos. Eh doon sa pagpapatanggap, peke nga eh. Madadaya pa yung tao eh. Kawawa yung tao, mapapaniwala siya na siya saved na. Pero yung totoo, pinatanggap. Acts chapter 7. Another verse. To prove, to show. Walang power ang preacher. Ang preacher nare-reject yan. Acts chapter 7. Verse 51. Tingnan niyo sabi ni Esteban, bilang mangaral. Sabi niya sa mga Hudyo, kayong matitigas ang ulo. Antindi, no? Diretsahan na. Ma-open, kung sino ma-open. Kayo matigas ang ulo at dituli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisalangsang sa Espiritu Santo. Kita nyo? Pati Espiritu Santo, nasasalangsang nila. Paano yun? Akala natin irresistible grace. Ba't nasasalangsang ang banal Espiritu? Kung anong ginawa ng inyong mga magulang nung panahon, Old Testament, gayon din naman ang ginagawa ninyo. Nasasalangsang ang banal na Espiritu. Paano? Nasasalangsang ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagtakwil sa mga ngaral ng Diyos tulad ng mga propeta. Tingnan verse 52. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang at kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito, na sa kanya'y kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Nireject nila ang Holy Spirit not directly, but indirectly. Outwardly, they were able to reject the outward call, but not inwardly. And how were they able to resist the Holy Ghost? Through the prophets, through the preachers of God. Hindi nila pinaniwalaan, manapay pinag-usig nila at pinagpapatay. Kaya yung outward call, naniniwala tayo, nare-reject yan. Yung preacher, nare-reject yan. Patunay lang yan mga kapatid, wala talagang power ng preacher to save. Pero yung inward call, yung effectual call ng Holy Spirit, hindi na pwede i-reject ng tao yun. Masisave at masisave yun. Pipilitin na siya ng banal na Espiritu. And by the way, ang Holy Spirit lang nakakapagpilit sa tao, hindi preacher. Pagka isang tao napilit ng preacher, hinog sa pilit. Hindi totoong convert yun. Convert yun ng preacher. Hindi yun convert ng Panginoon. Maliwanag? Ayan o, nireject nila ang mga propeta. Pinagpapatay nila. You see? Niresist nila ang Holy Spirit. Indirectly. Through the prophets. Through the men of God. Last verse.
Romans 10:16. Romans 10:16. Datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Kita nyo? Na-reject. Hindi sila nakinig. Sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Oh, di ba? May power ba preacher to save? Ayan nga, wala kang niwala. Maging si Isaias, napansin niya, Panginoon, sino ho naniwala sa amin? Wala ho. Yan ang mga paliwanag. Hindi sasabihin, importante preacher. Hindi naman may paliwanag kung bakit importante. Tapos sasabihin may power ang preacher to save? Wala po. Nagkakamali kayo, nambibintang kasi kayo. Hindi kasi kayo muna nagtatanong sa amin. Banat kayo ng banat. Ang taong pantas, nagtatanong muna. Uusisain niya yung matter bago siya maghatol. Bago siya magbitaw ng kanyang judgment. Imbestigahan niyo muna. Problema sa inyo, di kayo nagtatanong eh. Banat agad sa Facebook. Gawa ng taong hangal po yan. Baka hindi nyo alam. You should hear the matter before you answer it. Yan ang turo ng kawikaan. Bago ka sumagot, pakinggan mo muna. Alamin mo muna. Bago ka bumira, bago ka bumanat. Tayo po, mga kapatid, bilang pagtatapos natin, tayo po naniniwala na ang Diyos ay sovereign God. Wala namang problema dyan. Tinuturo naman natin yan eh. Naniniwala tayo dyan. Ngayon, bilang sovereign God, naniniwala po tayo, magagawa ng Diyos na magligtas sa anumang paraan na gusto niya. Agree? Kaya nga magligtas ang Diyos kahit walang preacher eh. Kahit walang preacher, walang pangangaral. Magbasa lang ng Bible. John, ito yung verse na ginagamit nila. John 20:31. Tingnan natin. Kahit daw sa Bible, kahit magbasa lang ng Bible, pwedeng magligtas ang Diyos. Of course! Niwala naman tayo dyan eh. Hindi naman natin tinututulan. John 20:31. Pero huwag nyo palalabasin, hindi na mahalaga preacher. Pinalalabas nyo, ganun eh. Hindi importante preacher. Tapos sasabihin importante, hindi naman may paliwanag kung bakit importante. John 20:31. Yeah. But these are written, the scripture, the gospel, or the New Testament, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Oo, these are written. Tama naman eh. Sinulat. Ngayon, tanong, sino magbabasa? Ha? Asahan mo yung mga unbeliever na yan, magbabasa? Kaya nga'y pangangaral eh. Kasi hindi mo naman maasahan mga tao magbasa eh. Sana nga, magbasa ng Bible at masave sila. Eh, yun na nga nagbasa eh. Yung eunuch, nagbasa na nga. Kaya lang hindi niya maintindihan. Kailangan mayroong magpaliwanag sa kanya. Asahan mo pa yun na nga ipinangaral na nga. Ayaw makinig. Asahan mo magbabasa tao. Yun na nga makinig, ayaw eh. Dinuduldul mo na nga yung salita ng Diyos sa kanila. Itong mga isinulat, these are written. Dinuduldul mo na nga eh. Pinupuntahan mo na nga sa mga bahay. Ito po, nakasulat po. Magsisi po kayo, sumampalataya kay Kristo. Si Kristo po tagapagligtas. Yun ang nakasulat. Sinasabi mo na nga eh. Asahan mo pang basahin nila yan? Yun ang pinupuntahan mo na nga, ay makinig eh. Bible study ka na nga eh. Libre na nga pagtuturo, ayaw pa makinig. Asahan mo pang magbabasa yung mga yan? Eh paano nung panahon noon? Wala pa naman Bible. Hindi pa ganun kadami. O paano magbabasa yon? Kaya nga pangangaral. Yung nakasulat.
Tsaka hindi ho tayo tutol dyan. Pwedeng masave ang tao sa pagbabasa lang ng Bible. Kaya sabi ko, kahit walang preacher. Tama? Pwede nga magligtas ang Diyos kahit walang repentance at faith niwala kayo? Kahit ang tao hindi magsisi at sumampalataya, pwede masave kung gusto ng Diyos i-save. Paano yung mga sanggol? Yung mga infant na namamatay. Tayo naniniwala, save yun. Sa heaven ang punta nun. By what virtue? By what ground? By the death of Christ. Wala namang naliligtas na hindi kasama sa atonement ni Jesus Christ. Tayo po naniniwala na ang mga sanggol na namatay during infancy, save yun. Kasama yun sa tinubos ni Jesus Christ. Kahit hindi sila mag-repent at mag-believe. Tanungin ko kayo, si John the Baptist, paano na-save? Nag-repent ba siya? Nag-believe ba si John the Baptist? Kaya sabi ng Bible, sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, puspos na siya ng banal na espiritu. Basahin natin. Luke chapter 1. Sige nga, paliwanag nyo, paano na-save si John the Baptist? May nangaral ba sa kanya? Siya na nga mangangaral Nag-repent ba siya? Nag-believe ba siya? Sa sinapupunan pa lang, save na. Bakit natin nasabi? Puspos ng banal na espiritu. Pwede bang puspusin ang isang taong makasalanan ng banal na espiritu na hindi pa save? Luke chapter 1. Verse 15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Sino yun? Si John the Baptist. At siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin. At siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. So, saved na ba si John the Baptist at yan pa lang ng nanay niya o hindi? Aba, ngayon lang ako nakakita na naunang pagpuspos bago salvation. Kung sakasakali man. Kung hindi pa saved dyan si John the Baptist, ngayon lang ako nakakita na nauna munang napuspos ng banal na espiritu bago iniligtas. O ngayon, napuspos ng banal na espiritu, hindi pa pala saved. Ipinanganak si John the Baptist. Tanong, paano siya na-save? May nangaral ba sa kanya? Kaya sabi sa inyo kahit walang repentance, kahit walang faith, kahit walang pangangaral, kung gusto ng Diyos iligtas siya, maliligtas yan Kahit walang gospel, tataka kayo sa mga binibitawan kong mga salita, Yung thief on the cross, paano na-save yun? Sino nangaral doon? May nakapag-witness ba doon sa thief on the cross? Alam niyo bang, di ba alam natin, na-save yung sambay sa kaliwa, sa kanan. Basta isa doon, na-save. Alam niyo bang parehas yan, nililibak nila si Jesus Christ? Baka akala ninyo. Baka akala ninyo, mabait yung isa. Hindi. Masama yun. Kaya nga pinako sa krus yun Masamang tao yun. Pareho silang masama. Basahin natin. Makita ho ninyo sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Pareho niya, yung dalawang yan, pareho nilang nilalait, kinukutya, nililibak si Jesus Christ. Gaya ng ginawa ng mga tao sa palibot ni Jesus Christ. Lahat. Simula kay Pilato, kay Herodes, sa mga Hudyo, sa mga Romano, lahat nilibak nila si Jesus Christ. Yan. Matthew chapter 26. Alright. 26. I'm sorry, chapter 27. Alright. Tingnan yung mga nanlilibak kay Jesus Christ, Verse 27, soldiers. Pinaglaruan si Jesus Christ. Hinubaran si Jesus Christ. Pinutungan ng korona ng mga tinik. Tapos minak. Hail, King of the Jews!
sinampal, binunutan ng balba, sinabunutan. Alright. Verse 39, yung mga dumadaang mga ususero, and they that passed by reviled him, wagging their heads. Verse 41, mga chief priests, scribes, and elders, mocking Jesus Christ. Verse 42, he saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. How about the two thieves? 44, the thieves, plural. Di ba? Also, who were crucified with him, cast the same in his teeth. You see? Akala ho natin, yung isa lang, yung isa mabait, yung isa masama. Parehas yan. Now, how come at the last minute, na i-record ni Luke, biglang nagbago ng timpla yung isa? Tingnan natin. Sinaway pa niya yung kanya kasama, na magnanakaw din. Hindi ka na nahiya niyan. Sinaway pa. Nangaral pa. Nang-rebuke pa. Itong magnanakaw na ito. Luke chapter 23. Verse 39. And one of the malefactors who were hanged railed at him, saying, one lang. Kay Matthew, dalawa. You see? Ngayon, sino tama sa dalawa? Si Matthew, si Luke. Ano to? May discrepancy sa scripture? No! Parehas na tama yan. Nung una, silang dalawa, nililibak nila si Jesus Christ. And at the last minute, biglang nagbago itong thief on the cross. Sabi niya, sabi nung masama, if thou be the Christ, save thyself and others. But the other, answering, rebuke him, saying, Does not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we, sinama niya sarili niya, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. That is repentance. That is already repentance, a change of mind. And who changed his mind? Siya, sarili niya? Dahil may free will siya? Hindi, Holy Spirit. Bagamat hindi man natin nabasa, hindi man binanggit. But we can see sa ibang verses sa Bible, it is the Holy Spirit who performs the new birth. Regeneration yan. A supernatural work of the Holy Spirit in converting a sinner. Yan. Tapos sabi niya, but this man hath done nothing amiss. Paano niya nalaman yun? Kilala ba niya si Jesus Christ? Close sila? Ha? May nagpaliwanag ba sa kanya na itong kasama mo, nasa gitna, walang ginawang kasalanan yan? Kausap ba siya ni Jesus Christ during that time? Paano niya nalaman niya walang kasalanan yung kasama niya? Sino kaya nagbigay ng kaalaman dyan? Ito pa, tumawag pa kay Jesus Christ. Verse 42, and he said unto Jesus, Lord, o bakit Lord na tawag niya? Close ba sila? Kilala ba niya si Jesus Christ? Nung nag-start ng ministry si Jesus Christ, kasama ba siya? Paano niya nalamang Lord si Jesus Christ? Ba't niya tinawag na Lord? Ibig sabihin, slave siya. Master niya. Lord niya si Jesus Christ. Remember me when thou comest into thy kingdom. Oh, paano niya nalaman na si Jesus Christ may kingdom? That is tantamount to saying, He is King. Jesus Christ is King. Because He has a kingdom. Paki-explain. Ato, may nag-preach ba sa kanya? Baka sabihin ng iba, palagay, supposition na lang tayo, concur. Siguro po, pastor, nung si Jesus Christ ay nagmi-minister, nagpe-preach, nakikinig yan. I doubt. Hindi nakikinig. Busy-busy yan sa pandurukot. Magnanakaw yan eh. Oo, maaaring nandun siya, pero hindi siya nakikinig. Ang daming tao, pagkakataon niya na mandukot doon. Magnanakaw siya.
Anong pakialam niya? Anong interest niya makinig yan kay Jesus Christ? Kaya nga siya nandyan eh. Kasi thief siya eh. Magnanakaw siya eh. Diba? Wala, hindi natin may puprove na nakapakinig siya ng gospel, may nag-share sa kanya ng gospel, may Philip na nagbasa sa kanya ng Isaiah 50. Wala eh. Doon sa krus na convert siya. Sino may gawa? Holy Spirit. Pwede bang gawin nyo ng Diyos? Pwede. Sovereign God siya. So tama ba ako? Nung sabihin ko sa inyo, dahil ang Diyos ay sovereign, pwede niya iligtas ang isang elect sa anumang parang gusto niya, kahit walang preacher, kahit walang repentance and faith, kahit walang pangangaral ng ebanghelyo. Tanong ko sa inyo, paano maliligtas ang mga Hudyo sa ating panahon? Hindi o sa pamamagitan ng gospel. Basahin natin Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8, verse 10. Paano masasave yung mga future elect Israel? Hebrews chapter 8, verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. Purong Hudyo yan ha, puro. Hindi kasama hintil dyan. After those days, said the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. O hindi ba conversion yan? Sino magko-convert? Ang Diyos. Through His power, by His power. May preacher ba? Wala. Tingnan niyo sa verse 11. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord. Wala magtuturo sa kanila. Wala. Bakit? For all shall know me from the least to the greatest. Sino magtuturo sa mga Hudyo? Mga hintil? Oo. Ang mga Hudyo ang ginamit ng Diyos na instrumento para mga hintil maligtas. Pero never na ang mga hintil gagamitin ng Diyos para i-convert ang mga Hudyo. Alam niyo naman mga Hudyo, superior yan. Napaka-superior ng mga yan. Ang tingin nila sa mga Hudyo, sa mga hintil, marurumi. Aso nga ang mga hintil eh. Sa kanila, aso. Di ba, tawag ni Jesus Christ doon sa Syrophoenician woman? Aso. Hindi nararapat na ang tinapay ng mga anak ay ibigay sa mga aso. Hudyo ang ginamit ng Panginoon, mga Hudyo, para ang mga hintil ay maligtas. Pero never mga hintil, gagamitin ng Diyos para mga Hudyo maligtas. See? Bakit? Tinakwil na nila eh. Ang mga Hudyo ngayon, hindi na maliligtas yan sa gospel kasi pagdating sa gospel, ang mga Hudyo ay itinuturing na enemy. Basahin natin, Romans 11:28. Romans 11. Subukan natin. May mga nagsubok na eh. Pumupunta sa Jerusalem, nangangaral ng gospel sa mga Hudyo eh. Subukan natin. Punta tayo doon, mangaral tayo sa mga Hudyo. Hindi natin kung maniniwala, tatanggapin. Wala po. Kasi ito na, sinabi na Romans 11:28. As concerning the gospel, they, sino mga they? Hudyo, Israel, they are enemies for your sakes. Sino yung your? Gentiles. Ang mga Hudyo maliligtas due to election of grace. As sabi dyan, but as touching the election, they are beloved for the Father's sakes. Kasi mga kapatid, una nang naipangaral ang ebanghelyo sa mga Hudyo. Ano ginawa ng mga Hudyo? Itinakwil. Kaya nga sa Acts chapter 13, bumaling na si Pablo at si Bernabe sa mga hintil. Kasi tinakwil na ng mga Hudyo eh. Basahin natin. Acts chapter 13.
Acts chapter 13. Tingnan nyo ha. Proof natin yan, mga kapatid. 46, matindi na persecution, matindi na ang ginawang rejection ng mga Hudyo sa gospel eh. Then Paul and Barnabas grew bold and said it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing you put it from you and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Unang ipinangaral ang gospel sa mga Hudyo. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 1:16, to the Jew first. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believeth, to the Jew first. Unang ipinangaral sa kanila gospel. Ano ginawa nila? Pinatunayan nila na sila'y hindi karapat-dapat, unworthy of everlasting life. At hanggang ngayon, patuloy pa rin nire-reject ng mga Hudyo ang gospel. Hindi yan magbibilib. Tapos mga hintil pupunta ron sa Jerusalem, mangangaral doon. Pastor, ano masasabi ninyo? Claim nila, may mga nasa-save na mga Hudyo, may mga nako-convert. Ewan ko dyan. I doubt. I have my own opinion. Hindi totoong conversion yun. Kasi mismo ang Panginoong Jesus ang magko-convert sa kanila. Hindi mga hintil. Nasa covenant yan eh. Paano niya i-convert? Pambihira. Ilalagay niya mismo sa kanilang mga isipan ang kautusan. Isusulat sa kanilang mga puso. Hindi ko pa ba naman ma-convert yan? Kita niyo, pambihirang conversion yan. Walang pangangaral ng Ebanghelyo. At ang huling pangkat ng mga Hudyo maliligtas pagka dumating na si Jesus Christ. And they shall look on Him whom they have pierced. Yan. Magre-repent na sila. So, tama ba? Yung sinabi ko, kahit walang pangangaral ng Ebanghelyo, pwedeng magligtas ang Diyos kung gusto niya. Kaya lang mga kapatid, ang nakita natin sa Bible, ang pattern, tumatawag ang Diyos, nagsusugo ng Diyos, ginagamit ng Diyos ang kanyang mga mangangaral. So, naipaliwanag na natin kung anong ating paniniwala. Ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos, nakita po natin ang Diyos ay gumagamit ng preacher para ma-preach ang gospel. Pero ang preacher hindi tagapagligtas. Wala ho siyang power to convert a sinner. Ngayon, ang susunod nating tanong, at ito siguro mamaya na natin sasagutin, anong klaseng preacher ngayon ang tinatawag at ginagamit ng Diyos para tawagin ang kanyang mga elect para maligtas? False preacher o true preacher? God called preacher o men called preacher? Ang Diyos ba tumatawag ng sound preacher o just preacher? Sovereign grace preacher ba ang tinatawag ng Diyos o Arminian preacher? Sagutin natin yan mamaya. I-expose natin ang characteristics or identities ng isang false preacher in the light of the Holy Scripture. Finally, mga kapatid, hindi ko pwedeng tapusin ang mensaheng ito na hindi ko ipangaral sa inyo ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ako bilang preacher ng Diyos ay natasang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang Diyos ay banal at matuwid na Diyos. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa ay 3 ulit ang kanyang kabanalan. Kung kaya't bilang banal na Diyos, kanyang dinidemand, hinihingi sa lahat ng kanyang mga nalikha na maging banal, sumunod sa kanyang mga utos, at mamuhay sa katwiran. Kaya lamang ang mga tao ay rebelde, masama, suwail sa Diyos. Sila'y hindi tagatupad ng kautusan ng Diyos, kundi mga tagasalangsang ng kautusan ng Diyos. At dahil lang tayo taga-salangsang ng kautusan ng Diyos, hinihingi ng kautusan ng kaluluwang nagkasala
ay dapat mamatay. The soul that sinneth, it shall die, God said. Man is guilty of transgressing God's law, and because of that, the law demands that a sinner must die. The penalty of sin is death. Sinner will die. They will be punished by God, not only here on earth, but also in eternity, the everlasting punishment in the lake of fire. But God, dahil sa kanyang abundant grace and mercy, gumawa siya ng pamamaraan, gumawa siya ng provision. Parang isang guilty sinner ay maligtas. At yan ay sa mamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Siya ang Messiah. Siya ang Panginoon. Wala siyang kasalanan. Perfect siya. Because He is also God. At siya ang ginawang alay. Siya ang ginawang sakripisyo. Siya ang ginawang handog para sa kasalanan ng mga ililigtas ng Diyos. Si Kristo ang nakapagtupad ng lahat ng kautusan ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao at namuhay dito sa lupa. Sinunod niya ang lahat ng hinihingi ng kautusan at naibigay niya ang isang perpektong pagsunod na kahit isang kautusan wala siyang nilabag. Siya'y tinaguriang matuwid, the just, righteous, at dahil dyan, nasiyahan ng kanyang ama sa ginawa ng kanyang anak. Siya rin ang tumupad sa hinihingi na katuwiran ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal. Binigay ni Jesus Christ ang lahat ng hinihingi ng kanyang ama. And finally, tinupad din ni Kristo ang hinihingi ng kautusan nang ang nagkasalay mamatay. Kaya si Kristo ang namatay. Pero teka, bakit siyang namatay? Wala naman siyang kasalanan. Siya ay perpekto. Nasunod niya ang kautusan. Ang dahilan, namatay siya para sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Na kung tawagin mga hinirang. Sila ay tinubos niya mula sa kanilang mga kasalanan. Ang kanyang dugo ang naging kabayaran ng kanilang malaking pagkakautang. Mula sa sumpa ng kautusan, sila ay tinubos ni Kristo sa pamagitan ng siya ang isinumpa ng kautusan. Yan ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Si Kristo Jesus ang nakapagmerito ng kaligtasan. Si Kristo ang nakapagmerito ng katuwiran. At yan ay kanyang ibibigay sa sino mang sasampalataya sa kanya. Ang tao po, bagamat siya'y liko at hindi matuwid, ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos kung siya'y sasampalataya sa bugtong na anak na walang iba kundi si Jesucristo. Walang ibang kaligtasan, walang ibang paraan para isang taong makasalay maligtas kundi sa pamagitan lamang ni Jesucristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng yan ay ginawa ni Jesus Christ para lang sa mga sasampalataya sa Kanya. Sila mga hinirang ng Diyos. Ngayong umaga, kung ikaw ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos, at ngayon, sakali naririnig mo ang tinig ni Jesucristo, ikaw'y tinatawag na magsisi, talikuran ng iyong mga kasalanan, at sampalatayanan mo ang iyong tagapagligtas at Panginoon na namatay para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Kung ikay kabilang sa mga ibinigay ng Ama sa Anak, nananawagan, tumatawag si Jesus Christ. And if you hear His voice today, harden not your heart. Harden not your heart. Come home, Jesus is calling. And claim your salvation. Christ who died for you. Kung ikaw ay isa sa mga hinirang ng Diyos. Habang may panahon pa. Kailan mo pa makakamta ng kaligtasan yan? Why not now? Oh, may God grant you the grace para kay lumapit sa kanyang anak na si Kristo. May God be merciful to you at gawin niya sa iyo hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. May God bless the message in our hearts.
Tayo po'y lumuhod at manalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin sa mga katotohanan ito. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ito'y tumimo sa mga puso at isipan namin at magbigay pa ng karagdagan pang kaliwanagan. Salamat sa inyong plano ng kaligtasan, kung paanong binalangkas nyo ang kaligtasan ng lahat ng iyong mga hinirang, O Diyos, before the foundation of the world. At sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ang mga hinirang po ninyo ay maliligtas. Salamat sa mga mangangaral niyo po na inyong mga tinawag at sinugo. Panalangin namin i-preserve niyo sila. Kailangan pa ng mga mangangaral sa panahong ito, sapagkat laganap na o Diyos ang mga bulaang mga pastor at mga mangangaral na hinahaluan nila ng mga mali nilang aral at utos ng mga tao ang Ebanghelyo. Another gospel na ang ipinipreach ngayon, Panginoong Diyos. Perverted gospel. Kaya i-preserve niyo po ang mga tunay na iglesia ng Panginoon at ang mga tunay na mga mangangaral niya. I-preserve niyo sila sa purity ng doctrines and morals. I-revive niyo po kami, Panginoong Diyos. Ang mga iglesia ng Panginoong Yesus, i-revive niyo po. Na kami po ay maging faithful in proclaiming the gospel of salvation at ituturo ang mga aral ng aming Panginoong Kristo ng may katapatan. Kahit po marami sa mga tao ngayon ang ayaw na sa katotohanan. Huwag po kaming masiraan ng loob. Huwag kaming ma-discourage. Huwag kaming panghinaan at manlupaypay. Strengthen niyo kami, Panginoong Diyos. Ipinagpe-pray namin ang salvation ng aming pamilya, ng aming mga mahal sa buhay. Maging ito man ay mga magulang, ito man ay mga anak, ito may mga asawa, ito man ay mga kapatid. O kaya'y kaibigan, ipinapanalangin namin sila. Maawa kayo sa kanila, Panginoong Diyos. Naway sila'y maliwanagan. Buksan niyo ang kanilang mga puso upang mapag-unawa nila ang mensahe ng kaligtasan. Idilat niyo ang kanilang mga mata upang makilala nila ang iyong anak na si Jesucristo. Panalangin namin, O Diyos, na patuloy pagpalain ang pananambahan at gawain, ang paglilingkod sa araw ito. Ianda niyo po kami mamaya para sa banal na hapunan, makarating nawa ang aming mga kapatiran. Maraming salamat po sa inyo, Diyos, sa katotohanan ito. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyong lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Mamaya po ang ating Lord's Supper. Huwag nating kaliligtaan. God bless us all.